pinutol na kahoy. Sa mga batong ito, nakitang nakaipit ang labi ni Maiko Bartolome, tourism student na nalunod matapos matangay ng malakas na tubig mula sa bundok hanggang sa ilog. Kasama si Maiko ng 8 pang kaklasing nagsagawa ng educational tour sa Madlum River sa Barangay Sibul, San Miguel, Bulacan noong Martes. Bandang alas 7 ng umaga kanina, naiahon ng rescue team ang bangkay. Sa tulong ng ilang residente, kaya natukoy ang kinaroroonan ng labi. Kinutuban si Aling Susan matapos na managinip umano ang kanyang bunsong anak tungkol sa kinaroroonan. Dapa siya, nakaganyan pa, minuestra pa ng anak ko. Pinuntahan ng mga opisyal ng barangay at ilang tour guide ang lugar at doon nila nakita ang bangkay. Kaya hindi makita kahapon, dala nung sanga. Magana, hindi na makikilala yung mukha eh. Aminado ang rescue team na nahirapan silang matunton ng labi ni Maiko. Malaking bato na dinaib kahapon ng divers natin, hindi makapenetrate dahil sa lakas ng current. Dating dancer sa isang noontime show si Maiko. May 5 taong gulang siyang anak at ngayon lang niya ulit itinuloy ang pag-aaral bilang tourism student ng BSU. Isang panghihinayang ng pamilya Bartolome sa pagpanaw ni Maiko. Maluluwa ako dahil mabait na bata yan eh. Ayon sa pamilya, sana'y maging leksyon sa universidad ang nangyari kay Maiko. Sa susunod po sana, huwag lang masundan itong pangyayari sa mga bata. Yung kung sino man yung namamahala sa pamunuan ng eskwela, ingatan na. Okay kabayan, nakausap natin yung pamilya Bartolome kanina at sinabi nila na sa ngayon, wala silang planong magsampa ng anumang reklamo laban sa BSU o magreklamo man lang. Dahil sa ngayon, ang priority nila kabayan ay mabigyan ng maayos na burol itong kanilang kaanak na si Maiko. Kabayan. Check! Yung bang pamunuan ng Bulacan State University ay meron ng pahayag tungkol sa naturang aksidente ng kanilang mga estudyante? Oo, kabayan, nag-release na ng pahayag itong Bulacan State University kaninang umaga. Kahapon, hindi nila ito na-i-release kasi kahapon nung nakausap natin yung kanilang Vice President, ang sinabi, ang gusto nila, makuha muna yung huling bangkay bago sila mag-release ng anumang statement. At ito daw kasing President nila kahapon ay nandun din mismo sa area. Pero kabayan, itong statement na to, mamaya ibabahagi ito ng ating kasamang si Pia Gutierrez kasi siya yung tumutok mismo dun sa Bulacan State University at nasa kanya yung opisyal na pahayag ng BSU. Kabayan. Maraming salamat si Jack Batallones live mula sa Bulacan. Galit ang pamilya ng mga namatay na estudyante ng Bulacan State University nang harapin kanina ng mga opisyal ng universidad. Ito'y sa kabila ng pangako ng BSU na aakuin nila ang gastos sa pagpapalibing ng mga namatay. At live mula sa Malolos, Bulacan, nagpapatrol si Pia Gutierrez. Pia, so mayroon na bang nakausap na taga-BSU ang pamilya ng mga biktima? Meron ako rin na katunayan ini sa isa na ng mga opisyal at mga guro ng Bulacan State University ang lamay ng mga bata na namatay nga dito sa trahedyang field trip na ito at sinabi sa pamilya na ang paralan na ang aako sa lahat ng paggastusin para sa pagpapalibing nitong mga bata na ito. Pero hindi pa rin napigilan yung mga naulila na maglabas ng kanilang mga sama ng loob laban sa Bulacan State University. Dagsa mga kaibigan ng 16 anyos na si Helena Marcelo sa burol niya dito sa Malolos. Isa si Helena sa mga namatay sa malagim na field trip. Pero ang best friend niya si JD, di magawang masilip ang kabaong. Tuwing makikita ko po siya, masaya po siya, yung tawa po ng tawa. Tapos ayoko po siya makita sa ganung buhay. Nakiramay ang mismong presidente ng Bulacan State University na si Dr. Mariano de Jesus, kasamang ilang opisyal ng BSU. Humingi sila ng paumanhin at sinabing aakuin ng lahat ng gastos ng pamilya. Pero hindi pa rin ito napigilan ng mga magulang na maglabas ng sama ng loob. Kahit na kami pumirma kami ng waiver, nag-expect kami na ang papupuntahan nyo sa anak namin ay yung suited for a 16-year-old. 16 years na pinagtrabahuhan niya. Hirap, pawis, pag-aaralin mo. Segundo. Yung malaman mo kung negligence o ano. Wala kaming kaalam-alam. Naglabas din ng galit sa BSU yung kaanak ng iba pang mga biktima. Tanong ng ate ni Mikhail Alcantara, bakit hindi man sila sinabihan na may nangyari na palang trahedya? Wala silang kasamang teacher sa bus.
Pangalawa, nung tatawid na sila, wala rin silang kasama, kundi yung tour guide. Wala namang may kagustuhan. We did it with proper planning and everything. At kung may pagkukulang man kami, yung aming panginang paumanhin at ang aming pakikiramay sa kanila. Ayon kay Dr. De